Okay, magandang umaga muli sa bawat isa. Ating ipagpapatuloy at tatapusin na ang ating pong maikling serye ng pag-aaral sa aklat ni Ruth. At ito ang ating ika-6 na bahagi at ikahuling bahagi ng ating pong pagtunghay sa isang napakagandang narrative sa Old Testament may kinalaman sa buhay ni Ruth at buhay ng mga lingkod ng Diyos nung unang panahon. At pinamagatan nga natin ang ating pong series na ito na Facing Adversities in Life. So please now turn your Bible sa chapter 4, verses 13 to 22. Ito po ang ating pong babasahin, ang huling bahagi ng aklat ni Ruth. Babasahin ko ang talata 13 hanggang 22 sa Tagalog na translation. Kaya't kinuha ni Boaz si Ruth, siya'y naging kanyang asawa at siya'y sumiping sa kanya. Pinagdalang tao siya ng Panginoon at siya'y nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng mga babae kay Naomi, purihin ang Panginoon na hindi ka pinabayaan sa araw na ito na mawala ng isang malapit na kamag-anak. Maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. Siya sa iyo'y magiging tagapagpanumbalik ng buhay at tagapag-alaga sa iyong katandaan, sapagkat ang iyong manugang na babae na nagmamahal sa iyo, na para sa iyo ay higit pa kaysa 7 anak na lalaki, ay nagsilang sa kanya. Kinuha ni Naomi ang bata, inihilig sa kanya ng kandungan, at siya'y naging tagapag-alaga nito. Binigyan ng pangalan ang bata ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinganak kay Naomi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Jesse na ama ni David. Ito ang salinlahi ni Perez. Naging anak ni Perez si Hezron. Naging anak ni Hezron si Ram. Naging anak ni Ram si Aminadab. Naging anak ni Aminadab si Naashon. Naging anak ni Naashon si Salmon, naging anak ni Salmon si Boaz, naging anak ni Boaz si Obed, naging anak ni Obed si Jesse, naging anak ni Jesse si David. Ito ang salita ng Panginoon. Siguro lahat kayo naramdaman yung earthquake nitong nakaraang Tuesday. Marami ang nag-text, nag-message sa ating pong GC. Merong magnitude 4.6 na naramdaman across Metro Manila at hanggang dito sa lugar natin. Pero ang epicenter naman ito ay nasa bandang Nacar, Quezon. And it led to the suspension of classes, syempre, and university, and abrupt end ng mga gawain sa gobyerno, evacuation ng mga several offices. Now, authorities have since reminded the public about the possibility, baka ito na daw yung prelude sa tinatawag na the big one. Siguro alam naman natin yung big one. Ito yung isang malakas daw na lindol na maaaring mangyari dito sa Metro Manila, mga karatig na lugar tulad ng Bulacan, Laguna at Cavite kapag gumalaw na yung tinatawag na West Fault Line, At ewan ko kung paano nila na-predict. Sabi, aabot daw ng 33,000 katao ang posibleng mamatay kapag ito ay nangyari na. Pero alam nyo mga kapatid, itong warning patungkol sa Big One, dalawang siglo na to Ibig sabihin, 20 years na mahigit itong pinag-uusapan. So, ang tanong, mangyayari nga ba talaga ito? Can the big one truly occur? Could it happen within our lifetime? Mangyayari ba ito talaga sa panahon natin ngayon? Ang tapat na sagot dito ay walang pwedeng magsabi. Walang pwedeng magsabi sapagkat maging ang pinakamahusay na scientific o sa seismology ay hindi kayang i-predict ang mga
posibleng dumating sa hinaharap, lalo na pagdating sa usapin na may kinalaman sa lindol. Walang pwedeng humula kung kailan mangyayari ito at kung talagang mangyayari pa ito. Well, of course, there is certainly nothing wrong with being prepared. Dapat din maging handa. In fact, it is wise to be prepared. But we must also remember, anything about the future remains uncertain. Anumang bagay na may kinalaman sa hinaharap, walang katiyakan kung mangyayari o hindi mangyayari. Ang nakakaalam lang yan ay ang Diyos. Siya na may kontrol ng hinaharap. Ang pwedeng magsabi kung ang bagay na ito ay mangyayari o hindi. Sapagkat siya ang nakakaalam at siya rin ang may kontrol ng lahat ng mga mangyayari sa darating. Ano nyo, malinaw sa Biblia na may mga bagay na tinatago o nililihim ang Diyos at may mga bagay na nilalantad ang Diyos ayon sa kanyang sovereign wisdom. There is much He chooses not to tell us. Yet, He graciously unfolds, step by step, the things we most need to know. May mga bagay na talagang gusto niyang malaman natin sa hinaharap. At ito ay unti-unti niyang ina-unfold sa kasaysayan. Ang lumang tipan ay nagpakita sa atin ng mga glimpses ng mga plano ng Diyos sa darating. Para itong anino, no, na siyang nagpo-point sa isang greater reality. But it is in the New Testament that the full light breaks forth. So yung mga bagay na anino sa lumang tipan na unti-unting nire-reveal ay tumuturo sa isang mas dakilang bagay, mas dakilang liwanag. Yan ay nakikita natin sa bagong tipan. Halimbawa, bago pa nahulog ang tao sa kasalanan, bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, ang sangsinukob na ito, ang universe, sinabi ng Biblia, meron ng pag-uusap, meron ng nangyaring plano sa Godhead, sa Diyos, no? Patungkol sa plano ng pagliligtas sa mga makasalanan. Tinatawag ng mga teologo yan na the covenant of redemption. Parang nabanggit yan ni Genesis doon sa last Sunday school niya. That mayroong dalawang klase ng redemption sa buong kasaysayan nito. Mayroong tinatawag na covenant of redemption. Ito yung pangyayari sa eternity past. Nagplano ang Diyos ng kaligtasan para sa mga makasalanan. Wala pang tao, wala pang mundo, wala pang universe. Meron ng covenant of redemption. And then, merong covenant of grace. Ito naman yung unfolding of the plan that happened in the covenant of redemption. At ito'y unti-unting pinapakita sa pamamagitan ng iba't ibang klase ng tipanan. Nakipagtipan ng Diyos kay Noah, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, nakipagtipan ng Diyos kay Moses, nakipagtipan ng Diyos kay David, nakipagtipan ng Diyos, ang huling-huling tipanan na siyang ultimong katuparan ng covenant of redemption ay yung bagong tipanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So, ito yung tinatawag nating one storyline na binanggit din sa atin sa Sunday School. Kaya mahalaga yung biblical theology sapagkat ipinapakita nito ang iisang tinutumbok ng lahat ng mga pangyayari mula pa noon hanggang sa darating. So, ipinakita ang plano ng pagliligtas across the generation. No, He has weaving together the lives of countless individuals and orchestrating numberless events, all leading toward the fulfillment of His divine purpose. Ngayon, nandito tayo sa aklat ni Ruth. Binigyan tayo ng naiiba at napakagandang glimpse kung paano nag-unfold yung plano ng Diyos. At first glance, nakita natin, parang itong kwento patungkol kay Ruth ay isang simpleng kwento patungkol sa pag-ibig,
pag-aasawa, loyalty, and providence. But as we look deeper, marirealize natin, mas marami pang malalim na bagay pala na nakapaloob dito. Sapagkat ito'y parang mga tinatahi-tahi na mga pangyayari ng isang grand tapestry of redemption that will be fulfilled in the New Testament. At yun yung tinatawag na pagtubos. Ang ultimong pagtubos na gagawin ng Panginoong Jesucristo sa mga makasalanang tulad natin. At sa pagtubos na yon ng Panginoong Jesucristo, ay gumagawa siya ng isang pamilya. Isang malaking pamilya. Ang bawat tinubos niya ay ibibilang niya sa kanyang pamilya, ang pamilya ng Diyos. Ayan ang mensahe na gusto kong bigyang diin sa ating pong pag-aaral sa huling bahagi ng aklat ni Ruth. By the Redeemer, God brings us home to His wonderful family. By the Redeemer, God brings us home to His wonderful family. And I have two headings. First, the family Redeemer affirm. Second, the future Redeemer anticipated. The family Redeemer affirm. The future Redeemer anticipated. Now, sa ilalim nitong unang punto natin, the family Redeemer affirm, gusto ko makita natin na merong isang life na na-restore. Life is restored. Life is restored. The story about the book of Ruth comes to a blessed conclusion when Ruth bears a son. So, ito na yung conclusion ng kwentong ito. Nagkaanak si Ruth. At yung kapanganakan ng anak ni Ruth ay nagbigay ng isang dakilang kagalakan sa Bethlehem. Sabi ro, no? Yung mga babae ng Bethlehem, nung marinig na si Ruth daw ay nanganak ng isang lalaki, ay nagpuri sila sa Diyos. Basahin natin yung verse 14. Blessed be the Lord, who has not left you in this day without a Redeemer, and may His name be renowned in Israel. Now, remember this, brethren. Makikita natin kagad dito yung sinasabi ko kaninang one storyline, yung thread of the events. Si Obed ay ipinanganak sa Bethlehem. Di ba? Taga doon si Naomi, taga doon si Elimelech. Pinanganak siya roon. At ang mga babae ay nagpuri sa Diyos sa kagalakan. Susunod mga pangyayari, may ipapanganak sa Bethlehem, si David, ang pinakadakilang hari ng Israel. At pagkatapos ng ilang mga siglo, ipapanganak ang isang Mesaya. Saan? Sa Bethlehem din, ang siyudad ni David. At doon, ang mga anghel naman sa langit ay nagpuri at nagsabing, di ba? Isang kagalakan sa mundo, ang kapanganakan ng isang lalaking Mesaya na walang ibang ating Panginoong Jesucristo. So dito makikita natin yung thread of the events mula sa simula hanggang sa katapusan. The birth of Obed was so wonderful that women bless Yahweh Himself, for it is His sovereign work that has brought about His marvelous result. Now, basahin din natin yung verse 15a, ang sabi rito, ipinanganak na ang isang lalaki na ang pangalan ay Obed. Sabi rito ng mga kababaihan doon sa Bethlehem, He shall be to you a restorer of life. Kaya ginamit ko yung term na a life restored. He shall be to you a restorer of life and nourisher of your old age. Now, alam niyo yung phrase na restorer of life can literally be translated as returner of life, tagapagbalik ng buhay. Alam niyo yung salitang return, no? Particularly meaningful yan kay Naomi. Sapagkat pag-aralan natin sa chapter 1, si Naomi nakaranas siya ng deep loss, no? Na matay ang kanyang asawa na si Elimelech, namatay ang kanyang dalawang anak na lalaki, si Malon at saka si Chilion. Naiwan siyang wala sa kanyang
Sabihin, empty-handed. Iniwan sa kanya ang dalawang manugang niyang babae, wala ring mga anak. Yun ang kanilang kalagayan. At animoy, ang buhay ni Naomi ay isang buhay sa katatayuan ng isang nawalan, namatayan, no? Feeling empty and alone. Kaya nga, naalala nyo, noong si Naomi ay nagbabalak nang bumalik sa Bethlehem dahil nalaman niya na pinagpala at dinalaw uli ng Diyos ang kanilang bayan, ay kinausap niya yung kanyang dalawang manugang at sinabi niya, bumalik na kayo sa Moab, no? Mga anak ko, sapagkat wala naman akong maibibigay na sa inyo. Hindi na ako magbubuntis pa. At hindi na ako pwede pang magkaroon sa sinapupunan ko ng mga anak na lalaki para mapangasawa ninyo later on. No? Eh, sinasabi niya, imposible na yun, matanda na ako. No? So, bumalik na kayo. At yung salitang return, maraming beses na binanggit yan. 12 times actually in chapter 1. Each time in the context of grief, loss, or death. But now in chapter 4, the scene has changed. Naomi is no longer empty. She holds a grandson in her arms. Ngayon hawak niya ang kanyang apo. No? At tinawag pa nga ito, hindi nga tinawag na apo, kundi anak niya. Ito ay si Obed, na magdadala ng pangalan ng kanyang asawang si Elimelech at ng kanyang anak na si Chilion. Bagamat si Obed, binanggit ko na ito noong nakaraan sa inyo, biologically, hindi niya talaga apo ito. No? Sapagat, namatay na yung kanyang anak eh. Ito ay anak ni Boaz. Pero dahil legally, kinuha ni Boaz ang niredeem niya. No? Yung pamilyang ito. So, lumalabas na ito ay legally anak ni Ruth. At anak ni Naomi. So, legally, not biologically, but legally, ito ay magiging anak ni Naomi in some way, ano? So, yan ay kinilala. At dito, ang batang ito ay nagbigay ng buhay uli sa kanya. Nawalan siya, namatayan siya. Ngayon, meron na namang buhay. Nagkaroon ng pag-asa, na-restore ito, ang buhay na ito sa kanyang family line. So, God gave Naomi a new life through the birth of her grandson, Obed. Ang ganda, di ba, ng kwentong ito. Now, gusto ko lang i-apply agad ito sa atin bilang mga mananampalataya. Gusto ko lang sabihin na tayo mga Kristiyano ngayon, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Bakit ko sinabing binigyan niya tayo ng buhay? Sapagkat malinaw kung paano si Naomi ay nasa isang kalalagayang parang namatayan na siya, nawala na siya ng pag-asa, no? At patay na, maging ang family line nila dahil sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak na lalaking wala ring anak, no? Ganon din naman ang kalalagayan natin spiritually. Sinasabi ng Efeso Kapitulo 2, tayo daw ay mga patay dahil sa pagsalangsang at sa ating kasalanan. Tayo ay mga anak ng kagalitan, katulad ng rest of humanity. Ngunit ang Diyos, napakayaman sa kanyang awa, tayo binuhay niyang kasama ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. We were spiritually dead, incapable of saving ourselves, but God intervened. Just like what happened to Naomi. No hope, no life. The line will be dead and closed. And yet God intervened through Ruth and Boaz, and life began again for Naomi. And that's what happened to us spiritually. No? Tayo mga patay, spiritual, incapable sa lahat ng bagay, nag-intervene ang Diyos, binigyan niya tayo ng buhay, nung marinig natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Kristo upang tayo ay magkaroon ng kakayanang manampalataya sa Kanya. Bagaman, makakaranas pa rin tayo ng kamatayang pisikal,
Pero hindi tayo mananatiling patay. Sapagkat, tiyak, merong pag-asa ng muling pagkabuhay tulad ng ginawa ng Panginoong Kristo. Sa huling araw, muli tayong bubuhayin ng Panginoon upang makasama sa bagong langit at bagong lupa. Doon, wala nang kamatayan. Wala nang kasalanan. Kaya nga, kung ikaw ay nakay Kristo ngayon, sana'y makita mo ang kadakilaan ng ginawa niya sa iyong buhay. Pero kung meron akong kinakausap dito na hindi pa mananampalataya, gusto kong sabihin sa iyo na tinatawagan ka ng Diyos. God is calling you to a new life. You do not have to remain in your deadness. Come to Christ. Trust Him. He alone can raise you from your spiritual death and give you eternal life. So, we have here a life restored. But not only that, not only life restored, a legacy is revived. A legacy is revived. Now, remember, when Naomi returned to Bethlehem, she cried out to the women. Naalala nyo nung dumating siya sa Bethlehem, sabi ng mga kababaihan, hindi ba yan si Naomi? Sabi ni Naomi, huwag nyo na akong tawagin Naomi. Ang ganda ng pangalang Naomi, pleasant, ang ibig sabihin ng Naomi. Tawagin nyo na lang akong Mara. Sapagkat, ang ibig sabihin ng Mara ay bitter, kapaitan. Sapagkat ako ay umalis ng marami, punong-puno. Pero anong ginawa ng Panginoon sa akin? Ibinalik akong walang laman. The Lord has brought me back empty. That's you can find that in Ruth chapter 1 verses 20 to 21. No? So at that moment, she felt she had nothing. Ang dala-dala niya lang yung nag-iisa niyang manugang na babae na si Ruth. No? Her life was marked by loss, grief, and despair. But now, here in this chapter, in Ruth chapter 4, the same women. So, di ba, yung mga babae, nakita siya. Ay, ito ba si Naomi? Narinig yung panaghoy ni Naomi. Huwag niyo na akong tawagin Naomi. No? Tawagin niyo na lang akong Mara. So, narinig ng mga babae. Yung panaghoy, siguro, nakisimpatya rin naman yung mga babaeng ito sa kanya. Sa kanyang panaghoy. Pero sa pagkakataong ito, yung mga babaeng yun na nakapakinig nung panaghoy ni Naomi, ito rin yung nagpuri sa Diyos. Nagpasalamat sa Diyos. Sapagkat nakita nila ang pagpapala ng Diyos sa kanya. No? Nakita nila ang legasiya na ibinalik ng Diyos sa kanya. In verse 15, they declare that a son has been born to Naomi. Ang ganda ng sinabi, no? A son has been born to Naomi. A grandson, Obed, who would bring her joy and secure her family's future. Alam niyo yung mga tao nung unang panahon, no? Lalo na sa bayan ng Israel, mahalaga sa kanila yung kanilang lineage, yung genealogy. Mahalaga sa kanila yung susunod at susunod na saling lahi na magdadala ng pangalan na nila. Kasi hindi na yan ganun kahalaga sa atin ngayon. Di ba sa atin ngayon, iniisip natin lagi, yung buhay ko ngayon. Hindi mo na iisipin yung anak ng apo ko. O nung kaapu-apuhan ko. No, hindi natin iniisip yun. Pero sila nasa isip nila yun. Sapagkat mahalaga yun sa kanila. Sapagkat iniisip nila maaring doon sa linya na yan. Lalabas ang Messiah. At ito isang karangalan sa kanilang lahi. At yun ang namatay. Yun ang nawala nung namatay ang asawa ni Naomi at namatay ang kanyang dalawang anak. Ngayon, ibinalik yung legasiya na yun. No? Na magbibigay ng security sa kanyang future. God has given her more than just a child. He gave her a wonderful future through the Redeemer, Boaz. Binigyan din siya ng devoted daughter-in-law, si Ruth, at ng precious grandson, si Obed. Now, these were not just replacement for what she had lost. They were expression of God's redemptive grace. So, in verse 15b, basahin natin. Sabi rin ng mga kababaihan kay Ruth, "For your daughter-in-law, who loves you, who is more to you than 7 sons, has given birth to him." Tinan niya, sabi niya,
Alam nyo, sabi ng mga babae, alam mo, talagang ang palad mo. Isipin mo, dala-dala niya isang Moabitang si Ruth. Hindi, sa tingin ng marami, hindi kalaban yan. Yan yung, hindi natin kalahi yan, di ba? Pero ginamit ng Panginoon, itong si Ruth, no? Na sabi ng mga kababayan later on, aba, ang katumbas pala nito ni Ruth ay 7 anak na lalaki. Anong punto ron? Alam nyo, nung ancient Israel, ang isang ideal family, sabi ng mga commentators, was often symbolized by having 7 sons. So, yan ang pinaka-ideal. No? Di ba? Parang, lawa ngayon, pagka nagkaroon ka ng anak, ano, babae o lalaki? Tapos nagkaroon ka ng anak na lalaki, nagkaroon ka ng anak na babae, ay okay na yan. Ideal na yan, di ba? Eh, siyempre, kung mayaman-yaman ka naman, dumami yung anak mo, dapat 5 lalaki para basketball team. Di ba? Yun ang ideal talaga. No? Di ba ganon? Ayun na may, konsepto lang naman natin sa ating kultura. Pero nung unang panahon, ang 7 sons, yan ang ideal family. No? Pero sabi ng mga babae, sa kanya, no? Kasi pagka may 7 sons, a picture of fullness and blessing. Pero sabi ng mga babae, Naomi didn't need 7 sons. She only need Ruth. Kailangan niya lang si Ruth. Siya ang katumbas ng 7 anak na lalaki. Imagine mo, isang Moabita. Hindi nila kalahi. Kalaban ng bayan ng Israel. Ang katumbas daw nito ay 7 sons. Sapagkat ang babaeng ito ay faithful, loving, and chosen by God to be the vessel of restoration. Sa pamamagitan ni Ruth, na ibalik yung nawalang legasiya, yung nawalang linya, yung nawalang buhay. What seemed like the end of her story was turning point in God's greater redemptive plan. So, napakaganda, di ba? Kung titingnan natin yung takbo ng kwento. In fact, I have many things to say, no, sa aking readings. Kukulangin talaga yung oras natin para sabihin ko lahat. At napakaganda ng kwentong ito. Now, perhaps, kung gusto kong i-apply ko lang sa atin ngayon, maaring yung marami sa atin dito ay longing for a sense of fullness and wholeness. Di ba? Or a sense of belonging. Kasi, imagine the life of Naomi during that time. Parang empty na talaga siya. Kaya nga sabi niya, Mara na lang tawag mo sa akin. No, wala na ako. Wala na ako may pagmamalaki. Namatay na lahat ng aking mahal sa buhay. Tapos na yung linya ko. Tapos na ang lahi ng aking asawa at ng aking mga anak. Wala nang future pa ang pangalan namin. And siguro, wala nang sense of fullness. Wala nang sense of wholeness. Wala nang sense of belongingness. And perhaps ganyan din tayo minsan. We feel like we want to have that kind of sense in our hearts. Sense of fullness. Wholeness and belongingness. Maybe because you don't have a family like others do. No? Maaring yung iba sa atin dito, nakakaramdam ng kakulangan dahil nag-iisa ka na lang. O maaring may mahal sa buhay na nawala na at namatay na. Maaring ikaw ay ipinanganak sa isang broken or dysfunctional home. O maaring ikaw ay nananatiling single and you feel the ache of loneliness. Meron bang nakakaramdam na ganyan? Yung bang malungkot namang maging isa? Pero itong gusto kong sabihin, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, take this in your heart. Kung ikaw ay Christian ngayon, God has placed you into a family. God has placed you into a family. His family. His church. The church is your family. And more than that, in Christ, every longing for fullness finds its true fulfillment. Every longing of fullness finds its true fulfillment.
Alala niyo yung sinabi ni Pablo sa Efeso Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 6. Basahin natin sa ESB. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing, spiritual fullness in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. So nakita niyo yung ganda ng blessing na meron tayo. We can consider ourselves na we are member of the family of God, and we have the sense of fullness in it. We have the sense of wholeness in it because of the Lord Jesus Christ. So, you may not have the kind of earthly family you long for. And all of us here wants to have a family that is so ideal. Diba? All of us here. But sometimes, wala kang magawa eh. May mga nangyayari talaga na hindi mo control. May mga bagay na hindi mo ginusto at yun ang nangyayari. But remember this, if you're a Christian today, and you are member of the church, you are not alone. You are part of a new family. And in Christ, you are whole. In Christ, you are whole. So, isang bagay din na gusto kong i-remind sa bawat isa na naririto ngayon, no? Na sana ay maisip natin, mga kapatid, na yung halaga ng pagiging kabilang sa isang iglesia. No? Kasi minsan baka masyado na yung low view natin sa church. Masyado nang mababaw ang tingin natin sa church. Gusto na lang natin sa church a place of worship. No, the church is not where we worship. Yes, we worship as a church. But church is a family. Church is a place of belongingness. Church is a place of wholeness. This is a family. This is a family of God. And remember this, yung family natin. No, you love your wife. You love your children. But whether you like it or not, they will be gone. No? Later on, mawawala sila. O perhaps, ikaw rin ang mawawala dahil mamamatay ka. At maiiwan mo yung mga taong maaaring nauna ka sa kanila. Pero kung ikaw ay membro ng pamilya ng Diyos, yung pamilyang yan ay magiging kapamilya mo hanggang sa bagong langit at bagong lupa. So bago ka makarating doon, dapat kasama ka muna sa pamilyang ito. You have to be part of the church. If you're a Christian today, if you're truly a believer of the Lord, you must be part of the church. You must be part of the family. The family that secures wholeness and fullness and belongingness in Christ. The family affirm. And then, secondly, the future Redeemer anticipated. So the family Redeemer affirmed, the future Redeemer anticipated. Under this, gusto kong makita natin, mula dito sa kwento ni Ruth, pinapakita that the coming of a great monarchy, ang pagdating ng isang dakilang monarkiya, yung tinatawag na David's royal line. David's royal line. Basahin natin, verse 17. And the women of the neighborhood gave him a name, saying, a son has been born to Naomi. They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. Isipin nyo mga kapatid, David, meron siyang Moabite ancestor. Si David. Ang dakilang hari ng Israel, meron siyang dugo ng isang Moabita. Imagine that. Ang isang dakila at piniling hari ay may dugo ng Moabita.
Dugo ng mga taong kalaban ng Israel. Dugo ng mga taong ang tingin ng mga Israelita ay nasa labas ng pamilya ng Diyos. This alone is a remarkable display of God's sovereign grace. Di ba? Even in the Old Testament, yung plano ng pagliligtas ng Panginoon ng mga non-Jew, non-Israelite, ipinakita na rito. Very remarkable, brethren. And notice how the final word in the book of Ruth is David. Ruth chapter 4 verse 22, ang huling-huling salita sa book of Ruth, David. So, it is as if the entire story builds to this climactic name, David. Now, think about this, brethren. Ano bang halaga ni David? Now, pero bago yon, isipin nyo, kung si Boaz, hindi siya naging willing na i-redeem si Ruth, walang Obed, no, na may papanganak. Walang David na darating, ang dakilang hari ng Israel. Now, sino ba si David? Di ba si David ay tinatawag na the man after God's own heart? Hindi lamang siya isang mahusay na mandirigma, isang matagumpay na hari, isang tao na sumasagisag sa tunay na nagpapahalaga sa pagsamba sa Diyos. Mananamba ng Diyos. Alam niyo yung Book of Psalms, di ba? 150 Psalms. 73 out of 150 Psalms sinulat ni David. So, 49% yan ng Psalter. At ano yung mababasa nyo doon sa mga sulat ni David? Puro kapahayagan ng kanyang pagsamba sa Diyos, ng kanyang pagmamahal sa Diyos, ng kanyang pagtitiwala sa Diyos, ng kanyang delight sa presensya ng Diyos. At mula sa linya ni David, ay magkakaroon ng isang monarchy ang Israel. Lahat ng mga susunod na hari sa susunod na mga henerasyon ay lahat manggagaling kay David. Tama ba? So tandaan natin, yung Southern Kingdom, lahat yon puro galing sa lahi ni David yon. Hindi katulad nung Northern Kingdom. Ang Southern Kingdom, lahat yon puro sa lahi ni David. And then, far greater than that, the most profound significance of David's line is this: from him would come the Messiah, the Lord Jesus Christ, the Son of David, the Savior of the world. The coming of the great monarchy. Another thing, the coming of the great Messiah, David's Redeemer, or David's Son. As I mentioned earlier, the significance of David is a golden thread woven throughout the entire narrative of Scripture. Why? Because from his line would come the Messiah. Isipin nyo, doon talaga tinrace lahat yan kay David. Kay David yan nakatrace. Mga anak-anak ni David, anak ni David, anak ni David, di ba? Mga kaapu-apuhan ng mga hari. Hanggang sa mai-establish daw ang isang eternal throne. At alam nyo, mga kapatid, doon pa lamang sa panahon ni David, no? Mayroon ng pangako eh. Isang pangako na magkakaroon ng isang walang hanggang trono. At na ang uupo daw doon ay si David. Paano magkakaroon ng walang hanggang trono at ang uupo si David? Pwede, posible ba yon? Basahin natin ang ilang mga, alam nyo, maraming verses, kaya lang, konti lang yung oras natin, ano? 2 Samuel chapter 7 verse 16. Ang sabi doon, and your house, no? Ito yung sabi ng Diyos kay David. Ito yung covenant promise ng Diyos kay David. Sabi niya, and your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. Now, kung titingnan natin maigi ito, hindi lang ito tumutukoy sa dynasty of earthly kings from the line of David. It pointed forward to a greater king whose reign would never end. Now, bakit ko sinabi yun? Tandaan natin, nagtapos ang monarchy ni David noong lumusob
ang mga Babylonian. Natandaan nyo, ang huling-huling hari na kaapu-apuhan ni David, na hari ng Judah, ay walang iba kundi si Zedekiah. Diba? Binulag siya ni Nebuchadnezzar, no? Pagkatapos ay, yun na, ang katapusan ng monarchy. Pagkatapos ng monarchy, 70 years of captivity sa Babylon, nung nakabalik sila sa panahon ni King Cyrus the Great, wala nang monarchy. Wala na. Sino na ang hari ng Israel? Wala. Nasa ilalim sila ng iba't ibang malalaking bansa. Pagkatapos ng Persia, Greece, Alexander the Great. Pagkatapos ng Greece, Romans. Iba't ibang emperor. Walang hari ang Israel na lahi nila. Wala na ang lahi ni David. Pero ba, ang pangako rito your house and your kingdom shall be made sure forever before me, and your throne shall be established forever. Alam niyo mga kapatid, inulit pa yan. Nang namatay na si David, 100 taon pagkatapos na namatay si David, sinabi naman ni Propeta Isaiah, Isaiah chapter 11 verse 1, no? Here shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his root shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. Sabi daw, meron daw stamp. Alam niyo yung salitang stamp? Sibol, usbong. Mula kay Jesse. Sino si Jesse? Di ba si Jesse yung tatay ni David? Sabi, magkakaroon daw ng usbong. Alam niyo yung salitang yun, nagpapakita na naputol yung monarchy. Bakit ko sinabi? Di ba yung usbong, umuusbong yan pag pinutol yung puno. Putulin yung puno. Na? Hindi mo naman tinanggal yung ugat. Pinutol mo yung puno. Pagkatapos lang ng saglit, sa panahon, mayroong uusbong di ba? May uusbong. Pinutol yung monarchy. Pero sabi, may uusbong pa rin. Ang tawag doon, stamp of Jesse. Usbong ni Jesse. Sino yun? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo ang tinutukoy doon. Di ba? Naputol na yung monarchy. Pero pagkatapos ng ilang daang taon, mayroong mangyayaring pag-usbong. At yan ay galing pa rin sa lahi ni David. Yan ang Panginoong Kristo. Ang Messiah, ang pinahiran at puspos ng Espiritu Santo. So, yan ang sinabi ni Isaiah. No? At tingnan natin yung isa sa mga huling talata sa Bagong Tipan. Revelations 22:16. Ang nagsasalita rito, si Jesus Christ. Sabi niya, I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright and morning star. So here, from root to Revelation, the Bible tells one unfolding story. And the center of it all is Christ, the promised Redeemer, the everlasting King. So, sa pagtatapos, mga kapatid, gusto kong sana'y nakita natin, mula sa isang ordinaryong pamilya na nabubuhay sa panahon ng mga judges, ay gumawa ang Diyos ng isang extraordinaryong pagkilos. Mula sa pamilyang ito, nag-produce ng isang monarchy sa Israel. Ultimately, nag-fulfill ng isang extraordinaryong layunin, ang pagdating ng isang extraordinaryong tagapagligtas. Sabi ni John Piper, the book of Ruth is telling us that God's purpose for His people is to connect us to something greater than ourselves. And we can only agree with him. No? Ang layunin pala ng Diyos ay i-connecta tayo lahat ng mga nagnampalataya kay Jesus sa isang dakilang bagay, dakilang persona, ang dakilang pamilya ng Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng nanampalataya sa Panginoong Kristo, ang ultimong tagapagtubos, tayo ay nilagay sa isang mabuting kalalagayan. Ano man ang naging background natin, ano man ang katatayuan natin sa lipunan, ano man ang mga pagkakamali natin,
kabilang tayo sa isang extraordinary family. Isang pamilya na kung saan kabilang si Boaz, kabilang si David, kabilang si Jesus. So let me ask you, this morning, before we finish, are you part of God's family? Ikaw ba'y kabahagi sa pamilya ng Diyos? If not, what are you waiting for? Ano hinihintay mo? Si Jesus ang manunubos. Inaanyayahan ka niya sa isang bagong buhay, isang bagong legasiya, isang bagong identity. At kung ikaw ay konektado na kay Kristo ngayon, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Kabilang ka sa kanyang pamilya. Isang pamilyang walang katapusan. Isang pamilyang pangwalang hanggan. At kung naiintindihan mo ito ng lubos, magagala ka at mamamangha kang katulad ng pagkamangha ni Apostol Juan. Sabi niya sa 1 John chapter 3 verse 1, "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called the children of God. And so we are." So brethren, let us stand in awe of God's amazing grace. From root to Jesus. From emptiness to fullness. From outsider to family. This is the story of redemption. And you are part of it. Ito ang kwento ng pagtubos mula sa simula. At ikaw'y kabahagi dito kung ikaw ay nakay Kristo. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mo na napagbulayan namin ngayon pong umagang ito. Mula sa isang napakagandang kwento at narrative sa buhay ni Naomi, ni Ruth, ni Boaz, and ni David, at ng aming Panginoong Jesucristo. Purihin ang pangalan mo sapagkat niligtas mo kami para mapabilang sa isang pamilya. Isang pamilyang pangwalang hanggan. Isang pamilyang merong sense of fullness and belongingness. Maaaring marami kaming pagkukulang, marami kaming pagkakamali, marami kaming nagawang kasalanan, marami kaming mga hindi magandang aming background, maaaring iba-iba ang aming mga sitwasyon, pero kami ay kabilang sa isang family, the wonderful family of God. At tulad ni Apostol Juan, pwede naming sabihin, what kind of love the Father has given unto us, that we should be called the children of God. And so we are. So thank you again for your redemption. Thank you again for our great Redeemer. Baka mayroon pa rito na wala pa sa iyo, Panginoon. Kabataan man, o may edad na, o bata pa, ipuin mo ang kanyang puso na siya'y lumapit kay Jesus upang siya'y maligtas at mapabilang sa isang wonderful and forever family of God. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.